Good morning mga kachupa! Parang feeling ko kumapayat na ako talaga. Kiki! Ay, talaga naman. Ayan ka na naman. Nagigigil ako sa'yo. Meet my Kiki! So for today, anong date natin ngayon? Alam ko ngayon Friday. Pero nakalimutan ko yung date. Ganito talaga pagka lagi ka na sa bahay, wala kang ginagawa. Kakalimutan mo yung date. Diba? Sasamahan niyo ako mga kachupang mag-breakfast. Kiki, pinasok na naman sa rep. Talaga ka eh. Ako pagod na ako, kaya ang ginagawa ko, ito na lang eh. Iniwisikan na lang siya ng tubig para, alam mo yun. Samahan niyo muna ako magluto ng eggs and gagawa tayo ng bread with avocado and eggs. Dahil Mediterranean diet, ang kailangan naming bread is whole wheat bread. Ay! Mainit dyan! Nanggigigil talaga ako sa'yo. Ay, nako. Malapit ka na sa akin. Nanood ako ng sa YouTube, yung bawal sa mga kusina, bawal mo gamitin. Ito yung kachupa, bawal pala yung mga ganito. Kasi daw pagka ginagamit mo siya sa mainit na hinaan nga natin. Nalulusaw. Kabibili ko pa man din nito. Sayang naman. Ang kailangan daw, huwag daw ito gamitin. Hindi ko na ngayon masyadong magamitin. So, unahin ko muna yung eggs. Talaga to, wala akong magawa sa buhay.
Hirap na ulit. Kaya tayo mga katsupa. Kaya pa ako salita dito, hindi pala na-record. Visit. Pangalawang tinapay na tuloy ito. Ba't yan yung cellphone ko? Kaya talaga mag-iipon talaga ako ng pera para pambili ng DJ, ano ba yun? Kalimutan ko na pangalan. DJ Emerald. DJ hindi ko na alam. Basta sa dulo ng dila ko. Bibili talaga ako ng ganong camera. Para naman, purso ko na talaga yung pag-vlog, no? Mga katsupa. So, sinimulan namin yung pagda-diet namin. Start namin mag-diet ng January 6. Nag-ano lang kami, no rice. Tapos, nag-decided kami mga after 1 week, nag-brown rice. Kasi nga, nag-decide kami ng Mediterranean diet na lang. Kasi parang, feeling ko pagkasalad lang kinakain namin, para kaming, alam mo yun, yung nag-hallucinate na hindi mo malaman kung ano nangyayari. Tapos, para akong hindi nakakatulog. Pero hindi naman ako nagkikrave na, ang sarap naman ng adobo na may kanin, yung mga ganun. Hindi naman ako nagkaka-crave ng gano'n. Kaya lang, parang nagkakaroon ng side effect. Yung, alam mo yun, kaya sabi ko, parang feeling ko hindi bagay sa akin yung salad lang. Ang bagay sa akin, Mediterranean diet, kasi nga meron akong PCOS. So parang feeling ko hindi bagay sa akin yung salad lang. Talagang mamamatay ako. Sabi, over naman sa patay. Totoo lang, mga katsupa, naranasan nyo bang mag-diet na salad lang ka nakain mo for 1 week? I-try nyo mga katsupa, nako. Feeling ko babalo kayo. Hindi ako nakakatulog, parang, tapos ginawa namin, kasi ang asawa ko noon, pag natutulog kami, nahayaan na namin bukas ang TV, kasi ganun siya eh. Sabi ko, patay, nung una, hindi ako sanay. Siyempre, kasi pag natutulog ako, kasi gusto ko patay talaga lahat. Patay ang TV, patay ang ilaw. Wala talaga makikita. Nasanay ako nung nagtatrabaho ako ng night shift. Ganun ang ginagawa ko pagka umaga naman ng tulog ko. Pinapatay ko talaga lahat para, alam mo yun, yung katawan ko, maka-experience talaga ng night shift. And then, yung nandito na kami, yun yung ginagawa ng asawa ko. Sabi ko, hindi ako sanay, hindi ako nakakatulog. So, nag-decide yung asawa ko na patayin lahat. So, nung pinatay lahat, ito naman yung nagsalad na kami, hindi naman na ako makatulog. Kaya sabi ko, parang nagkakaroon ng ibang something. Kaya sabi ko, parang feeling ko hindi talaga ako pwede sa salad lang. First time ko kasing gawin yung salad lang, dahil talagang ang hirap. Pero ngayon nga, sabi ko, mag-Mediterranean diet tayo. Yung pwede yung brown rice, yung whole wheat bread, yung mga ganon. Kasi parang feeling ko, okay naman yung Mediterranean diet sa mga may PCOS talaga. Para, alam mo yun, healthy talaga siya. Diba?
So, yung mga nilagay ko, ito yung nilagay ko. Red pepper. Nilagay ko lang siya dyan. Kaya nalalasaan ko, medyo maanghang. Nilagyan ko rin siya ng black pepper. Sarap. Nung unang gawa ko nito, ang nilagay ko naman, mayonnaise. Sa toast. Kaya lang, sabi ko, itry ko kaya yung butter. Kasi itong butter na to, nakuha namin sa restaurant. Sabi ko, dali natin yun sa pag-uwi. Yun na ako. Pwede na. Actually, pwede. Pwede ako hindi. Comment down below. Kasi yung mga gantong nakalagay sa table namin. Sabi ko, pwede naman yata. Kaya inuwi namin yung mga iba. Sarap. Enjoy nyo to mga kachupa. Napaka-healthy na. Actually, nagbe-breakfast ako ng pa-11 or minsan mag-12. Para yung breakfast ko at saka lunch ko, isahan na lang. Kasi dati, di ba, nagbe-breakfast ako 6 a.m. Tapos mga bandang 10, nagugutom na ako. Tapos sabi ko, ang ginagawa ko, tumatayo ko sa bed, mga 9. Tapos linis muna ako ng bahay, linis ng bed, mga ganyan. And then, prepare ng breakfast or lunch. So, ganito. Itatry ko nga to sa asawa kung magugustuhan. Kasi yung sarap talaga niya, mga kachupa. Lalo na pag yung egg mo, merong yellow, masarap. Hindi mo malalasahan yung avocado mo, paklaan, mga ganyan. Ewan ko, kasi ibang avocado yata dito. Wala naman lasa yung avocado dito eh. Parang, alam mo yun, kasi natikman kong avocado sa Pinas, parang mapakla. Ewan ko, siguro iba-iba rin ng, iba-iba rin ng lasa. Pero dito, yung avocado, walang lasa. Ewan ko, baka iba yata yung panlasa ko ngayon. Parang nakikita na yung color ng bone emerald. Ang tawag dito, kalmo. Ano ba ang 16? 17. Tama, 17 ngayon. Parang ang bis ng araw, no? Kasi kahapon, mansa rin namin ang asawa ko. Kaya lang, ang asawa ko busy sa work. So, ginawa namin mansari yung 15. Kasi yung 15, Wednesday, wala siyang ganap. So, nagluto kami ng pork ribs at saka purple rice. So, in 1 month, meron kaming 1 day cheat. Yung sa pagkain na, hindi sa personal. Oo, 1 day cheat sa personal, hindi po gano'n na. Oo, kaya yung maisip na, anong cheat? Ang sarap din pala ng toast. Pagka whole bread yung binili. Whole wheat bread ang binili mo. Masarap siya pag tinoast mo siya. Whole wheat bread yung binili ko kasi ayun yung pwede sa Mediterranean diet. Hindi ako pwede yung white bread, gardenia, mga ganun, hindi ako pwede. May mga gardenia naman na whole wheat bread yata tawag doon. I-try nyo mga kachupa, pwede to sa may mga diabetes. Lalo na nanay ko, may diabetes kasi nanay ko eh. Kaya sabi ko, lagi kong ina-advise, mag-diet. Magkakakain ka ng mga green, iwasan mo yung rice. Kung gusto mo ng rice, mag-brown rice ka, diba? Ayan, ang ganda. Diba? Pang mayamang taste talaga siya. Alam mo yun yung hindi ko ma-explain pero kung nanonood ka ng vlog natin, itry mo ang kachupa. Naku, hindi ka magsisisi. Lalagyan mo siya ng ganito para may konting anghang at saka black pepper. Hindi ka talaga magsisisi. Pero
Tapos pag natikman nyo, na-try nyo, ayan na tayo, may bisita na tayo. May bisita na. Ano? Maglaro ka lang doon! Ayun na, laro na doon. Na high blood na naman ng mama eh. Bilis! Pag natikman nyo to, comment down below na anong lasa, anong mga nagawa. Ako mamaya pagka nagluto pala kayo ng egg, yung egg, kailangan may yellow sa gitna. Yung hindi masyadong sunog yung yellow niya. Kaw-kaw ang Kiki. Nakikikaw-kaw. Doon ka, Kiki. Doon ka. Bilis! Pakainin ko sa avocado. Kaya ayoko nung dito si Kiki pagka umakain ako. Nasa lamesa kasi. Ano siya? Squatter ba tayo, Kiki? Napaka-squatter mo, Kiki. Baba dyan! Actually, malinis naman si Kiki. Kaya lang, kasi pag kumakain, di ba nakakaano, parang ay, naku, Kiki. Sarap. Ay, tayo masabi, pero sobrang sarap talaga. Alam mo mga atsupa, kung hindi ako mag-i-start ng diet, siguro hanggang ngayon nakain pa rin ako ng mga brown rice. Ay, ng white rice. Kung hindi ko in-start nung 6, feeling ko mataba pa rin ako hanggang ngayon. Actually, ngayon parang pumapayat-payat na ako ngayon. Nakikita ko na yung mga buto-buto ko sa leeg. Dati kasi hindi ko nakikita yan eh. Pero ngayon nagkakakonti na lang mga katsupa. Diba? Kumain lang kami nung kanin, purple rice. Ang purple rice kasi na ginagamit namin, malagkit na bigas. So, talaga! Talaga siya oh. Ganyan siya pagka-boring. Kung hindi ko ini-start yung pagda-diet ko nung nakaraan, siguro mataba pa rin ako hanggang ngayon. Tsaka yung parang gutom na gutom ako pagka nakakita ko ng pagkain sa Facebook. Talagang parang, gagawin ko nga tayo mga ganun. Pero ngayon, scroll down. Scroll up. Mga ganun. Pagka may mga pagkain ako nakikita, scroll up. Hindi na ako nagugutom na, tulad na gusto kong gawin to. Yung ganun, hindi na. Kasi kung hindi ko ni-start, talagang hindi kami magsisimula mag-diet. Buti lang yung asawa ko. Pinupush din ako. Yung parang, mag-diet ka, yung ganyan. Alam mo yun, kasi hindi mahal. Actually, mas mahal yung bibili ka ng yung pwede sa diet mo. Kasi ang gagamitin mo dun yung mga mamahaling olive oil, mga ganun. Yung whole wheat bread. Actually, mas mahal pa yata yung pagda-diet. Kasi mahal din yung mga ingredients ng papadiet avocado, medyo mahal din, di ba? Actually, parang mas mahal to. Kaya sabi ko nga magda-diet na ako. Kasi parang feeling ko, mahal na mahal talaga ako ng asawa ko. Na willing ubusin ng pera, no? Para lang makapagpa-diet at ayusin yung health, di ba? Kaya sabi ko, ipupush ko na talaga to. Kasi bibihira lang sa mga asawa natin na, bakit pa ako magaganyan, ganyan, kung ano nandyan, kainin mo, yung mga ganun, di ba? Pero bibihira lang sa lalaki yung talagang porsigido talaga. Kaya sabi ko, porsigido yung asawa ko, nakikitaan ko siya ng porsigido. Kaya ako parang push na rin, di ba?
Kasi kung hindi mo susundin yung asawa mo, hindi ka magda-diet, parang, alam mo yun, mawawalan din siya ng energy na magbigay sa'yo ng mga papadayet, di ba? Tama ba? Kasi ayoko talaga maging mataba mga kachupa. Kasi parang feeling ko pagka maging mataba ko, kasi nanay ko mga chubby-chubby kasi nanay ko. Kaya siguro nagkaroon din siya ng diabetes kasi alam mo yun, wala siyang control sa pagkain. Pero ngayon, nagko-control na siya. Nagkaroon na siya ng diabetes. Kaya sabi ko, inantay mo pa magkaroon ka ng diabetes bago ka mag-control, di ba? Kaya sabi ko, ano talaga ako, yung kung magkaroon ng mga ganyan-ganyan sakit. Kasi medyo mahal din na. Expensive din na magkaroon ng mga sakit, mga kachopa. Di ba? Kaya kung hindi natin tuturuan yung sarili natin mag-control sa mga pagkain, talagang may sakit ka talagang ano. Kaya sabi ko, ko yung sarili ko na magkaroon ng control sa sarili, sa mga pagkain, sa mga bagay-bagay, para alam mo yun. Sarap pa ng avocado pag may kasamang itlog. Meron pa nga may nakita akong avocado may kasamang tomato. Tapos yung sinap niya yung tomato, tapos lagyan niya ng bawang sibuyas. Lagyan niya yung sibuyas dyan. Sabi ko, next time gagawin ko yun eh. Yung mga healthy stuff na tayo, healthy. Tapos na ito, ang next na kain ko, alas 4. Kasi busog na ako hanggang ngayon eh. Pinipilit ko na ako ubusin. So, ang nilagay ko lang dito, isang avocado, 3 pirasong whole wheat bread, and then 2 eggs. Yun lang. So, ang matatapos tong energy ko sa loob ng katawan, mga 4 or 5. Kasi nagdi-dinner kami dito sa bahay, mga 5 or 4. Minsan mga 3. Kasi, actually mga kachupa dito sa bahay namin, wala akong ginagawa. Linis lang ako ng linis. Minsan naglalaba ko ng mga panty, mga kinukusot ko sa kamay. Kasi pagka winawasan ko yung aking panty, nasisira. Tsaka yung mga bra, nasisira. Sabi ko, kukusutin ko na lang. Kaya bumili ako excuse me. Eto mga kachupa. Diba? Ay, nalaglag. Bakla ka. Hindi pa naman malinis sa lamesa namin. Pumapatong pa man din siya si Kiki. So, hindi ko nakakainin yan. So, bumili ako ng ganyan sa IKEA. Naalala nyo? Very useful. Perfect siya sa panty ko. Para pag natuyo, ay tutupiin ko na lang. Kahapon, ginawa ko yan. Nilabang ko yan. Kaya lang hindi ko sinasampay yung panty ko sa labas. Kasi may snow pa nga. Medyo malamig pa sa labas. Kaya magsasampay lang ako sa labas pagka summer na. At saka nagkaroon pala ako yung nagsalad, pala ako nung 1 week. Feeling ko dun ako niregla. Feeling ko dun. Kasi nung December hindi ako dinatnan. Kaya sabi ko, bakit hindi ako dinatnan? Baka parang feeling ko bumabalik na naman yung PCOS ko. Kasi nung unang punta ko rito until October, dire-diretso monthly. Wala ko tinitake na wala ko tinitake na pills, wala ko tinitake na ang tinitake ko lang yung mga vitamin. So, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy yung monthly ko. And then, pagpatak ng October, hindi na ako dinatnan. Parang sabi ko, ano na nangyari? Pagpatak ng November, dinatnan ako.
Tapos pagpatak naman ng December, hindi na naman ako dinatnan, mga kachupa. Tapos sabi ko, ano ba ito? Baka pumapalit na naman yung PCOS ko. Kasi hindi niya ako nagkakain ng mga healthy na naman. Nung nagsalad ako ng 1 week nung January, ngayon, mga kachupa, meron akong period. Sabi ko, parang feeling ko healthy lang talaga kailangan na itong kainin para lumabas yung regla ko. Kasi dati nagpe-pills ako para lumabas na yung regla. Pero ngayon, hindi na. Vitamins lang, tamang exercise, tsaka healthy food. Yun lang talaga ang kailangan ko dito. Tsaka, importante pala yung tulog. Buti ngayon, magandang tulog ko kasi 8 hours, diretso yung tulog ko kagabi. Sabi ko, ay, thank you Lord, talagang, kasi bibihira lang ako magkaroon ng 8 hours na tulog, mga kachupa. Minsan, nagkakaroon ako 6 hours, pwede naman na 6 hours, 7 hours. Pero, minsan talaga, madalas, 5 hours lang ang sleep ko. Minsan, 6 hours. Bihira lang yung 8 hours, kaya sabi ko talagang, thank you Lord talaga. Kasi kailangan ko talaga tulog. Naalala ko yung mga kaibigan ko nung nagyayaya sa akin noon. Sabi niya, uy, may ano tayo, nagyayaya kasi sila, yung parang alam mo yun, yung hangout, tuwing gabi, night out, parang gano'n mga barkada ko. Pagka alas 9 na, o mag-aalas 10 na, mag-uwi na ako. Kunwari, nahanap na ako ng nanay ko, yung mga ganyan, yung mga dahilan ko. Pero totoo talaga, ayoko rin talaga magpuyat, mga kachupa. Kasi may napanood ako kasi noon sa, kalimutan ko na kasi yung doktor yun sa Facebook. Pagka nagpuyat ka ng isang araw, hindi mo na mababalik yun. Kaya sabi ko, hindi ko talaga yung pagpupuyat, mga kachupa. Hindi ako sanay. Kaya sabi ko, matutulog talaga ako ng ng 9 or 10. Minsan 11 yun na. Pero matulog ka ng 1, 2, mga ganyan, mga 3. Dahil hindi ko kaya yan. Talagang tutulungan talaga kita. Oo, kaya sabi ng mga ng mga kaibigan ko excuse me. Bakit ang aga-aga mo lagi yung uuwi, yung ganyan. Sabi ko, strict parents ko, pero ang totoo talaga, sarili ko talaga yung inaalala ko. Kasi sila, mga kachupa, wala naman silang PCOS, hindi nila alam yung PCOS, yung mga nangyayari sa katawan ko, nung time na yun. Kaya, kahit sabihin ko may PCOS ako, bawal ako uminom ng alak, mga ganyan-ganyan, hindi nila maiintindihan yun kasi wala sila dun sa stage ko. Diba? Kaya sabi ko, hindi talaga, parang ayoko na yung, dadahilan na lang ako ng kung ano-ano para, alam mo yun, makaiwas. Diba? Kasi dati kasi, hindi ko alam yung, may PCOS pala ako, mga ganyan-ganyan. Kaya, go lang, okay lang, mga ganyan. Pero nung nalaman ko yung 3 months, hindi ako dinatnan. Actually, hindi naman ako kinakbang, kasi wala naman akong boyfriend nung time na yun. Siguro mga 18 years old ako noon. Walang gumalaw sa akin, parang ganon. Kaya hindi ko talaga inisip na buntis, mga ganyan, hindi. Kasi alam ko talaga na walang ganapan, di ba? Sabi ko, ano nangyari? Tapos pinagsasearch ko, baka may ovarian cancer na ako, pumasok sa isip ko, hanggang nagpa-doktor kami. Doon na nalaman ng doktor na maraming ang cyst doon sa ovary ko na hindi lumalabas dahil imbalance daw yung hormones ko, mas marami daw yung panglalaki kaysa sa babae. Kaya nagkakaroon daw ng gano'n. Sabi ko, anong gagawin dok? Ang unang advice niya sa akin, maging ng healthy, tulog, at saka yung lifestyle mo, baguhin mo. Yun yung sa akin. Kaya sabi ko, tapos, ang dami ko naging doktor, ang dami ko naging OB, papalit-palit. Yung ibang doktor, binigyan ako ng pills. Yung ibang doktor, pinag-foliate, parang ganun. Foliate tawag dun di ba? Ang dami talaga, mga kasupo, mga 5 doctors yata ng OB ko, papalit-palit ako. Kasi palipat-lipat din kami ng bahay, mga kasupo
Kaya sabi ko, ano ba yan? Ano ba nangyayari sa akin? Hanggang sa naging age 27 na ako ngayon, hanggang ngayon may PCOS pa rin, hindi nawawala. Sabi ko, ano pa to? Paano ba to? Kaya talagang sisimulan ko na ngayon kasi gusto ko na talagang magkaroon ng pamilya, mga kachupa. Tsaka gusto ko rin bigyan ng anak yung asawa ko, diba? Kasi bang hindi ko gustuhin yung maayos naman yung asawa mo, alam naman yung asawa mo, very responsible sa lahat ng mga bagay. Actually, mga kachupa, parang iba talaga. Yung, alam mo yun, yung gusto mo lang bigyan ng anak para maging masaya siya. Pero yung iba talaga yung sa lalaki na nakikita mo siya responsible dad, responsible, husband. Yung hindi ka hahayaang mag-isip sa mga pambayad ng bills, wifi, bahay, kuryente, grocery dyan. Wala akong isip ngayon nga ganun. Kaya sabi ko, wala na akong stress, kaya kailangan i-healthy na natin yung mga pagkain natin nang maging maayos na, di ba? Kaya sabi ko talaga, ipupursige ko na talaga tong this year na talaga na mag-detox, yung huwag kumain na marami, huwag kumain sa mga buffet. Yung asawa ko mahilig sa buffet yan. Huwag uminom ng mga soft drinks, yung mga Starbucks, yung mga ganyan-ganyan. Diba? Detox natin yung body natin para hindi na natin kailangan ng mga mahal na IVF, mga ganyan. Yung IVF pa naman mahal, dahil alam mo na presyo, dahil milyon. Kaya sabi ko, yung milyon na rin, pwede na pang paggawa ng bahay yan eh. Diba? Kaya sabi ko, hindi na. I-detox ko, hayaan ko na lang maghutom ako, hayaan ko na lang i-detox yung body ko. At least nagkakaroon din ako ng control sa sarili ko sa mga pagkain, di ba? Inisilip ko si Kiki baka anong ginagawa eh. Di ba, na-finish natin ang ating food. Kiki! Welcome bata ka. Nasa na natin yung lamesa. Actually, nagkakaroon ng araw-araw, tapos medyo cloudy ngayon. Kaya, ay nako, hindi ko alam kung magpapaaraw ba ako. Pero pagka hindi ako nakapagpaaraw today, inom na naman ako ng vitamin D. Ito ang hirap dito eh, pag nakatira ko sa malamig na klima. Walang araw. Mahirap magpaaraw kasi parang kukulahin ka sa vitamin D. Kaya ang mga tao rito, kinukuha nila yung vitamin D sa cheese, sa ako talaga hindi ako sanay sa cheese, mga kachupat. Ewan ko bakit. Kagabi pala, mga kachupat, naginip ako. Nag-heels daw ako. Pero alam mo yung sleeper na may pagka-heels? Kulay puti yung heels ko. Pero siya, parang hindi siya yung talagang sandals yung parang sleeper na may heels na yung mataas na sleeper, parang ganon. Pagkasuot yun ng may tae. Sabi ko, tapos yung tae napunta sa paa ko. Sabi ko, ay, swerte yun. Ewan ko mangyayari. Hindi ko lang alam. Pero hindi ko pala sasabi sa asawa ko. Mamaya pagka-uwi, sabihin ko. O kaya, chat ko na lang. Nananaginip ko ng ganon. Actually, sabi niya pagka tae daw, tapos napunta daw sa katawan mo, kahit anong parte, swerte daw. Ewan ko. Hindi ko alam ha. Pero, actually, tagal ko nang nanaginip ng puro tae. So, ako kumakain na. Actually, totoo, ang dami ko nang napapanaginipan yan. Minsan, nanaginip ako nung nasa, yung poop ni napunta sa sa bibig ko. Alam mo yun, yung isa naman, yung poop niya, barado sa inidoro. Sa ibang tao to ibang tao. Tapos umupo ako dun. Tapos naawa ako dun alam mo yun, nidiri ako mga kachupa, ayoko na ikwento. Pero actually, ang dami ko na napapaniginipan mga puro tae. Tapos ito ngayon,
Yung napunta sa pa ako yung ano. Yung sabi ko sana nga. Ang pera talaga yun. Sabi ko sana nga pera talaga no. Sabi, tapos biglang lumabas sa mukha ko mukhang pera ka talaga no. Mukhang pera talaga eh no. Actually, sino bang ayaw ng pera no? Kasi kailangan lang talaga natin ng pera talagang para alam mo yun, pantulong sa magulang, sa mga kapatid, mga ganyan. Alam mo, Kiki? Ito pamalo ko kay Kiki pag matigas siya. Diba? Ganyan. Tigas, baba! Dito tayo sa ano, living room. Nilipat kayo aming ilaw dyan kasi pag doon, nilagay ko sa dulo, doon maraming ilaw. Dito, hindi maraming ilaw. Kaya sabi ko, ilipat ko nga sa gitna. Maganda kaya? Next time mga kachupa, bibili pa ako ng actually gusto ko nga bumili ng ano eh ng maraming halaman, yung mga fake halaman lang na kahit hindi maarawan, okay lang. Ilalagay ko sa likod ng aming couch kasi meron pang space dyan. Tingnan natin ha. Ayun mga kachupa, malaki pa yung space niya panglagay ng mga halaman, mga ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, kaya tanong ng aking nanay kung ano daw to. Ano tong mga kachupa projector. Pagka nanonood kami ng malaking TV or malaki cinema, hindi na kami kailangan pumunta ng cinema. Kasi ang asawa ko mahilig mag-download ng movie, tapos dito na lang kami manonood. Sabi ko, okay nga naman, di ba? At least di kami nagkasayang ng pera. Sabi ko, magkano binili mo dyan? Sabi niya, nasa 30,000 pesos mga kachupa. Sabi ko, mahal naman. Sabi niya, second hand pa daw yan ha. Kung yung brand new niyan, mas mahal mga kachupa. Ewan ko lang ngayon. Kasi ang asawa ko, mahilig pakita ko sa inyo mga kachupa ha. Ayan, yan. Puno ng DVD ang mga kachupa. Ayan o. Ayan o. Ayan, hanggang dyan. Puno ng DVD. Pagka-open mo pa nito, nilagay ko yung plancha namin dito. Dahil ito puno pa ng mga DVD, yung mga yan. Ayan, hanggang dun sa ilalim. Meron siyang Hercules. Ito favorite kong movie to eh, Hercules. Season 1, Season 2, Season 3. Taray, sabi ko nga ibenta niya. Para naman hanggang doon, hanggang baba. Sabi ko, ang dami, mga kachupa. Sabi ko, ibenta mo para naman kahit papano. Diba? Sarado natin. Sabi ko, ibenta niya para kahit papano mapakinabangan eh. Sabi niya, hindi daw pwede ibenta kasi ang mahal daw niya. Binili yun. Pag binenta daw, mga cents lang daw. Ay, sabi niya, itatabi na lang daw niya. Mahilig mga ko eh. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kachupa. Maraming salamat for watching this video. And sana mag-start na rin kayo ng diet. Kahit hanggang ngayon, January pa, hindi pa huli ang lahat. So, mag-start na kayo kasi kung hindi nyo i-start yan, nako, mangyayari sa inyo bukas, hanggang natapos na yung taong 2025, hindi pa rin kayo nakapag-diet. Kaya, mag-diet na kayo mga kachupa. For your health din naman to. Yeah. Maraming salamat and God bless. And don't forget to subscribe our channel. And we love you so much.